Okay. First Chronicles chapter 4 verse 10. Basaan. Verse 10. But Jabez prayed to the God of Israel, bless me, God, and give me much land. Be with me and keep me from anything area that might cause me. And God gave him what he prayed for. Make sa English. Sabi niya dito sa NIV. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." Okay. So that you would bless me and enlarge my territory. Anong kasunod? Wala. Bless me and enlarge my territory. Enlarge my territory. Let your hand be with me Let your hand be with me. and keep me from harm, Keep me from harm. so that I will be free from pain. Apat ang kanyang prayer concerns dyan. Bless me, enlarge my territory, okay? Let your hand be with Let your hand be with me, me. be upon me, and keep me from harm. harm. First ang tanong dyan, bakit? Di ba? Walang ka-background yung passage na yan eh. Diretso eh. Mula doon sa nauna sa 1 Chronicles 4:9, parang biglang nagpalit ng eksena. Biglang na-highlight si Jabez. Bakit kaya? Ano ba yung Jabez na yan? Sino ba yan si Jabez? Siguro parang ano siya underrated na tao. Unpopular. Pero yung ano niya, dahil hindi siya kilala, dahil parang, parang unpopular na tao na dahil nga ganun ang kanyang pagkatao. Pero yung kanyang pangangailangan matindi. Dahil sa parang nabubuli siya. Lagi may nangyayari hindi maganda sa kanya. Kaya yung ano niya, kumbaga, bilang tao, kalimitan maraming ganyan na dumadaan. Kailangan, hindi ko alam. Ano ibig sabihin ng pangalang Jabez? Okay? Pain nga ba? Bakit kaya siya binigyan ng pangalang Jabez? Dahil Siguro, yun yung naranasan ng nanay niya. Sa kanya, Hanap ka nga mix ng The Message. May The Message ba yan? Bible mo? tingnan ko kahit. Hanapin mo nga the message. Ano yan? First Chronicles 4, 10, verse 6. Di ba sa Bible, lalo na sa Old Testament, napakahalaga ng pangalan. Ito tayo, hindi ko alam kung ito talaga yung ano, pero nilagay ko lang. Nakalagay niya dito, calls us to pray for the unreached. Kasi ito yung 10. And as we pray, these things we pray, ay hindi. Ano lang to? Parang ano na siya? Paraphrase? Paano? Parang describe na niya. Wait lang tayo. Parang in-explain lang niya yung passage. In-explain niya yung passage. Para yung version na mismo yung Alam mo yung pangalan na Jabez? Ang isang meaning na nakita ko dyan, in pain did I bear him. Ito tayo, may nakalagay dito yung what the Bible says in 1 Chronicles 10 message. Nakalagay lang dito, Jabez prayed to the God of Israel, bless me, O bless me, give me land, large tracts of land, and provide your personal protection. Don't evil hurt me. Tapos God gave him what he asked.
version niya. So, halos parehas din lang doon sa NIV. Message. At parehas lang. Nung pinaglihiyan si Jabez, hirap na hirap yung nanay niya. In pain. In pain ang nanay niya nung pinaglihi siya, nung pinagbubuntis siya. Kaya binigyan siya ng pangalan na Pain. Jabez. Parang tuwing nakikita niya si Jabez, naalaala niya yung paghihirap niya nung siya pinagbubuntis pa siya, nung pinaglihi siya, pinagbubuntis siya. Naalaala niya. Yung nagbigay sa akin ng matinding hirap nung bago ko siya naipanganak. Yan yung si Jabez. So, dahil yun nga ang kanyang naging pangalan din, nag-reflect yan sa kanyang buhay. Yung buhay niya, siguro, naghirap din. In pain din ang kanyang buhay. Such that, tumawag na siya sa Panginoon. Lord, bless me. Lord, enlarge my territory. Lord, let your hand be upon me. Lord, keep me from harm. Keep me from evil. Naisip ko doon sa prayer niya, enlarge my territory. Siguro dahil nga ganun yung pangalan niya, wala nakikipagkaibigan sa kanya. Oh, medyo limited nga. Medyo limited. Wala siyang ano eh. Wala siyang kumbaga sa ano, Walang kaibigan. alam mo, naalala ko, nung nasa high school ako, ginawa kong parang life phrase ko, life verse, kumbaga. The greatest nobody the world never knew. Title mo sa sarili mo? Yun ang tawag ko sa sarili ko. The greatest nobody the world never knew. Grabe mo, greatest talaga. Pero nobody naman. Tapos the world never Oo knew. nga, ibig sabihin greatest. Unknown. Yung nobody mo. Unknown na, nobody pa. Pero great naman. Pero that is self-condemning. Oo. Self-condemning yun eh. Kaya hanggang ngayon, lalo ngayon naalaala ko, kailangan mawala sa buhay ko yun. Parang nagiging self-curse. Kasi yun yung nilagay mo sa sarili mo eh. Na-program na. Naalala ko nga eh, baka naisulat ko pa sa isang diary ko yun eh. Kailangan mabura ko yun. Masunog mo na dapat. Mabura ko yun, diary ko. Ang ano ko dyan, ginawa ko dyan, no? Meron akong agila. Alam mo naman ang simbolismo ng agila. Di ba? Ang agila symbolizes the divine. High. Di ba? Tapos, sa baba ng agila, nilagay ko yung verse na yun. Ano ibig sabihin ba't yan yung logo? Great ka kasi, and yet nobody. Kaya tinan mo, parating nobody. Kaya mga buhay ngayon, parating kang nobody. Kailangan makaalpas ka doon para hindi ka na nobody. Magiging somebody ka. Kailangan may renounce yun. Kung sino mag-closing prayer mo, may renounce yun ha. Para sa akin ha. Kasi, Ako dito dyan nung di ba, ko di ba meron akong inferiority, ganyan, may trauma, ganyan. Tapos, ang prayer ko talaga naman, ang tingin ko sa sarili ng mababa, wala na. Pinakamahina sa amin magtutulsa. Yan talaga yung tingin ko sa sarili ko. Tapos, ang sabi ko lang nun, ang pangarap ko, sabi ko, ano pangarap ko? Pag tinatanong, di ba, ano gusto mong paglaki mo? Di ba, laging ganun ang tanong nun. Nag-isip ako, ano ba talagang gusto ko sa sarili ko? Tapos naisip ko, gusto ko nga magkaroon ng title. Hindi nobody. Parang feeling ko kasi wala akong value. Kahit ano na, basta magkaroon ng title. Bawa, teacher, ganyan. Yung may title. Tapos nung napunta na ako sa CBN, doon ko siya na-realize. One time naglalakad ako sa Makati Out. Parang pinarealize siguro ni Lord. Kasi mahilig ako pag naglalakad na, nagpe-pray. Parang pinarealize ni Lord na, di ba nalala mo yung prayer mo na magkaroon ka lang ng title? Yung wala lang, bahala na kung anong title. Basta may title. Tapos na-realize ko na, hindi ako nag-aral, pero parang ginawa mo akong shift leader. Hindi ako nag-aral. Sa lahat ng, kasi team yan eh. Ako lang yung bukod hindi nakapag-aral. So na-realize ko, si Lord yung nag-alis sa akin, yung in-acknowledge niya yung prayer ko na yun. Kaya nagkaroon ng title. Kahit wala naman akong
matapos. So parang ganun siya. Pangarap na, simpleng pangarap. May in-inject ka na bagong ano doon. Doon sa verse na yun. The greatest dumadi the world never knew. Hindi nga kilala ng mundo, pero kilala ng Diyos. Oo. May in-inject ka doon. Kailangan yung pang-ultra ngayon doon. Para ano, mabago yung... Hindi pa naman huli eh, kahit na 78 eh. Hindi pa naman eh, no? Hindi pang mabago yung takbo ng buhay. No? Sometimes kasi, hindi natin alam, may mga sinasabi tayo, ginagawa nating significant na pangyayari sa buhay natin, na nalilimit yung ating growth, yung ating pag-asenso. So yung iyong territory, nagiging limited. Nagiging limited ang territory mo. Na kaya mo pa naman yung enlarged territory, pero dahil nga sa past, hindi ka makaalpas. Hindi ka makaalpas. So ito yung nangyari kay Jabez. Yung nangyari sa kanya. At nakikita niya yun. And he has grown desperate. Nandiyan na naman yung word na desperate. Desperado na siya sa kanyang kalagayan. Desperado na. Saka hindi lang yun sa kanyang pangalan, hindi lang yung siyang nagsasuffer. Yung people around him, nagsasuffer din dahil sa kanya. Kasi yun nga yung binigay ang pangalan ng nanay niya eh. Hirap ako dahil sa'yo. So yun yung nagiging ano dyan, nagiging connotation ng kanyang pangalan. Para bang, andito na naman si Malas Ito naman si Malas. Okay? Parang ganun si Jabez. Pag napadikit ka sa kanya, nadikitan ka ng malas. Nadikitan ka ng malas. Gusto mo ba yung barkada mo ganun? Parati na lang kayong minamalas sa mga lakad ninyo dahil sa kanya. Kung ikaw naman yung tao, di ba? The law of attraction. The law of attraction. Kagaya niyan, ang na-attract mo malas. Ibig sabihin, malas ka rin. Bad vibes. Bad vibes. No? So, ginawa niya Jabez, nag-pray siya. 4 na prayer. Ano yung 4 na prayer niya? Bless me. Enlarge my territory. Let your hand be with me. Let your hand be with me. Keep me from harm. Second verse niya, keep me from evil. So that I will be free from pain. Oh, even. So, bless me. Bless me. Magandang igagawin ko tong gagawin ko tong morning breeze. Bless me. Actually, he was praying for God's grace. Biyaya ng Diyos. Ang blessing kasi ng Diyos, biyaya ng Diyos yan eh. No? The blessing of God, okay, begins with the grace of God. Diba? Kailan ka naman binibless ni Lord? Pag na-extend na niya sa'yo ang kanyang biyaya at tinanggap mo. Yun ay nagiging blessing mo na yun. Kagaya nung salvation, in-extend niya ang salvation sa tao. Hindi tinanggap ng tao, so wala. Pero tinanggap ng mama, naging blessing. Naging blessing. Ano ba ang grace? It's a gift. Regalo. Hindi siya sweldo. Regalo siya. So yun ang hinihingi ni Jabez. Bless me. Extend your grace upon my life.
Yun yung sinasabi niya. Okay? So the starting place to receive the gift of God is the grace of God. Is the grace of God. Yun yung bless me. Yung enlarge my territory. By the way, ano ba ang territory para sa inyo? Parang to, bakit? Territory ni Anto. Paano mo expand to ano? Kailangan bilhin mo yung kabila para ma-expand mo. So, ang territory, hindi lang siya physical. Pwede rin siyang spiritual territory. Pwede rin siyang moral territory. Kasi, halimbawa, maraming mga taong nakaasa sa'yo. Di ba? May mga taong nakaasa sa'yo maski paano eh. Halimbawa, ikaw, nakaasa sa'yo mga anak mo. Pero when you say, enlarge my territory, ang ibig sabihin, hindi lang anak mo ang aasa sa'yo. Yung bahay mo, mga pamangkin mo, mga bayaw, hipag, aasa sila sa'yo. Hindi man aasa na nagiging parasite, di ba? Yung aasa sa'yo for advices, for ministry, yan. So, pag may mga problema sa'yo, tatakbo. Okay? So, pwede rin ang territory mix yung trabaho mo. In-enlarge ni Lord yung trabaho mo. Isang section mo na hawak mo. Ngayon, ginawa ng departamento o isang division. Yan, enlargement din yan. Sa spiritual, sa ministry. Ministry. Enlargement of territory sa ministry. Nung simula, tuturo ka lang sa bata. Tapos, pinahawakan sa iyo ang youth. Ngayon, pinahawakan na sa iyo ang isang teritoryo. Yung area outreach pastor ka na. Yan. So, maaring body of Christ recognition. Ngayon, sa simbahan ka lang, recognize ka na ng body, binigyan ka ng posisyon sa body of Christ. Naging bishop pa na. Okay? Hindi naman automatic yun. Nabawa, magiging vision keeper ka muna ng CPA. After a while, magiging bishop. Ipopromote ka as bishop. So, ang territory, marami siyang meaning. Marami siyang shape. So, at least dyan, kung saan ka nandiyan ngayon, spiritually, emotionally, psychologically, physically, pag sinabing enlarge, nagkakaroon ng growth. Nagkakaroon ng increase. Okay? So, ito yung prayer ni Jabez, ha? Prayer for grace, prayer for growth. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Keep your hand, let your hand be upon me. So, anong ibig sabihin nun? Protection. Kaya mo, Lord, na ang iyong kamay ay nasa akin. Protection. Guidance. So, mahalaga yun. Lalo sa mga Kristiyano, di ba? Saka yun din ang gusto ni Lord na, Lord, ikaw mag-guard sa akin. Ikaw mag-protect sa akin. Guidance. Okay? Pang-apat, keep me from harm. Keep me from evil. Ha? So I will be free from pain. I will be free from pain. Pwede natin siyang ilagay sa godliness. Prayer for godliness. So, ang prayer niya was for growth, for, ano tawag nito,
for grace, for growth, for guidance, and for godliness. So ito yung mga klase ng prayer na mahirap tanggihan. Kaya ang ginawa ni Lord, binigay yung kanyang prayer. Kaya, nakakapagtaka nga eh. After that, sinabi lang the Lord give him his, answered his prayers. Wala na, no? Afterwards, wala nang banggit sa kanya. Ano lang nais na ituro sa atin nun. Sa isang passage na yon, 1 Chronicles chapter 4 verse 10, ano lang tinuturo sa atin? Ano tinuturo sa atin? Kahit ito ka pa, gusto nyo sa Panginoon, may miigra. Kahit It- na ikaw yung Hindi ka kilala, unpopular, underrated person. Pag lumapit ka sa Panginoon, Pag lumapit ka pwede sa- niya i-grant kung ano yung Kahit yung pinakamaliit na tao, Kasi bigla lang siya sumulpot dyan tayo, di ba? Bigla nga eh. Tapos after nun, wala na ulit. Parang gumanda na bigla, tapos wala na. Parang sa nag-concert lang, napadala siya, tapos hilit Pero ano siya, may malakas yung dating. From the point of view of God, it has always been God's purpose to bless you. Hanggang sino ka pa? Kahit na nga yung hindi pa Kristiyano, binibless niya eh. Diba? Sabi nga eh, binibless ni Lord lahat ng tao. Yung mga hindi pa kilala siya, binibigyan din niya ng hangin, ng ulan. Diba? Kahit na willing naman si Lord. He has always been prepared to bless everyone. And second, God has always been prepared to give us growth. Pero, pagdating sa growth, ito yung kailangan may kunting partnership. Ito na pag-usapan din natin last week, di ba? We have to partner with God. Kasi ang tanong dyan enlarge my territory. Now, are you prepared for an enlargement? Handa ka ba? Handa ka ba to receive an enlargement of your territory? May presyo kasi yan eh. May cost. May sacrifice. May sacrifice. Halimbawa, ito na, physical. I-enlarge ni Lord, makukuha mo yung kabilang bahay. Babayaran mo yun. Di ba? Babayaran mo yun. May aayusin ka din doon kasi may mga bagay doon na hindi tama sa taste mo, itatama mo sa taste mo. Okay? So may time, finances, may cost, may sacrifice. So are you prepared? Yung parating tanong yan Are you prepared? Yung expansion ng church, magpapadala si Lord ng 50 na bagong kaluluwa sa church, isang Sunday. Handa ba ang church? Yung mag-aalaga, saka yung space. Handa ba? Yung space na lang. 30 lang, sikip na O dadagdagan ka pa ng 50. Nakalimit na kasi alam mo kung minsan, yung mga simbahan, nalilimitahan ng group dahil sa size ng kanyang facility. Yung kagaya na sa atin. Limitado na tayo 30 lang, masikip na dun sa atin O dadagdagan mo pa ng dudublihin mo. 60, saan mo nilalagay yun? Diba? Halimbawa, payayamanin ko ni Lord. Kaya mo ba? Baka mamaya, sabihin na lang natin, nanalo ka sa loto. Ang agad ang utak mo. Diba? Saan mo dadalhin mo? Dami ng maisip ako. Pipray ka ng enlargement of territory. Pero, handa ka ba na ma-enlarge ang territory mo? Okay? So, handa ka ba for enlargement? Second,
guidance. Ayun, hindi naman ipagkakait ng Lord sa iyo yun. Gustong gusto niyang gawin sa iyo yun. Yung, lalo na pag ikaw mismo nag-i-express na, Lord, kailangan ko guidance mo. Kasi, expression of dependence upon the Lord yan. Kailangan ko, Lord, na ikaw mag-guide. Kailangan ikaw dumiskarte sa buhay ko. Hindi niya ipagkait yun. Bibigyan yun. Yung pang-apat, keep me from, ano sinabi sa pang-apat? Keep me from harm. Keep me from harm. Yung keep me from harm yan, mayroon siyang extension dyan. Yung hindi na ako makaka-harm ng iba. Hindi kayo magiging cause ng Oo, harm. nang maghihirap yung iba dahil sa akin. Okay? So, 4 na point, 4 concerns Yeah, ang kanyang pinagpipray. 4 concerns ang kanyang pinagpipray. Na binigay naman ni Lord sa kanya. Ganda, no? Now, anong dapat mong ingatan pag mga ganitong klaseng prayer? Anong dapat mong ingatan? Number 1, may kukontra. Bakit? Maingit. Mayroong tinatawag na dream slayers. Ah, Patay pangarap. May mga taong patay pangarap. Di ba? Pag sinabi mong, hindi pa ako kontento sa buhay ko, gusto kong, ano ako ngayon, dentista ako ngayon, gusto kong maging, dentista, gusto ko pang magpalawak na specialization. No, maging doctor of medicine halimbawa. So mayroon nga sasabi niya, tanga na, puro ka na lang aral. Yun yung mga patay pangarap. gastos naman yan. Gastos naman yan. O, ikaw na lang gumastos sa sarili mo. Di ba? Kahit na nga sabihin mo, ako naman gagastos sa sarili ko eh. Kung ano yung kita ko sa pagdidentista ko, yun ang gagastusin ko. Nako, paano yan? Mapapabayaan mo yung mga anak mo. Mapapabayaan mo yun. Maraming patay pangarap. Marami yun. Hindi mawawala yun. Bakit? Kasi maraming inggitero. Ayaw umasinso ang kapwa. Pareho tayo dito eh. Parehas ang ating likaw ng bituka eh. Tapos iiwanan mo na kami. Dapat mo ingatan, border bullies. Kasi pag nag-enlarge ka ng teritoryo, mayroon kang maaagawan ng teritoryo. Diba? Pag nakuha mo yung kabilang bahay, so, yung may-ari dyan, mawawalan siya ng pag-aari. Either by choice, or napilitan siya. Diba? Hindi siya nakabayad, na-embargo ng bangko, tapos binili mo. Diba? So, may nawawalan. Kukontra yun. Kukontra yun. Yun yung tinatawag natin border bullies. Ayaw nila na lumaki teritoryo mo. Lalo na pag yung laki ng teritoryo mo makakabawas sa teritoryo niya. Ba't mo inabante yung muhon? Diba? Alam mo yung mga muhon? Ha? Alam mo yung muhon? Ano yan eh, yun yung pinaka-boundary ng mga lupa. May muhon yan. Malukot sa probinsya, inaabante yung muhon. Pwede ba yun, Tay? Oo! Ano gagawin? Okay yun. Kaya nila. Okay yun. Gagawa ulit. Tapos iaabante dun. Ay baba, ang muhon mo nandiyan sa nandiyan sa may kalsada. Iabante mo dun sa gitna ng kalsada. Pagdating doon sa prayer ni Jabez, siguraduhin mo, handa ka. Pag binigay sa'yo ni Lord yung 4 na yun grace, growth, guidance, godliness, handa ka ba? So kung pinag-pray mo yan at di pa binibigay nila, ibig sabihin hindi ka pa kasi
Jabez ay handa. Kaya binigay niya ang lahat. Handa siya psychologically, emotionally, spiritually. Maring physically, handa rin siya. Handa siya. Kaya nga binigay ni Lord eh. And God granted his request. Hindi manalangin na Jabez, ano? Ha? 100% answered prayer. Grace, growth, guidance. Grace, growth, guidance, godliness. Okay, may question? Reaction? Reflection? Ang title niyan tayo. ihanda rin ang ating Ha? sarili. Ang title niyan. Enlarge my territory. Jabez, enlarge my territory.